Hi peeps! We're back! And today, we're going to talk about our preparation for CELPIP exam. Yes. So, ano nga ba yung mga ginawa naming steps at paano kami nag-prepare for the CELPIP exam? Ano muna ang CELPIP? CELPIP, ito yung English Language Proficiency Test ng Canada for permanent residency, for citizenship, and professional designation. CELPIP is Canadian English Language Proficiency Index Program. Yes, and there are two types of CELPIP exam. The first one is CELPIP General Test. So, this one comes with 4 components: listening, reading, writing, and speaking. And the second type is CELPIP General LS Test. So, from the letters LS, listening and speaking lang yung type ng exam. So the CELPIP General Test provides IRCC and other users with an accurate measurement of English language proficiency in common usage situations. It is a complete English language testing program that assesses general levels of functional competency. The test consists of the following components: listening, ito yung 47 to 55 minutes usually. Reading is 55 to 60 minutes. Writing is 53 to 60 minutes. And speaking is 15 to 20 minutes. Total of around 3 hours. So yung format and scoring ng test are reference to the Canadian Language Benchmarks or CLB. So, what groups can use the CELPIP General Test results? IRCC requiring proof of English proficiency of applicants for immigration to Canada. Katulad namin yon dahil mayroon kaming plano na mag-apply for PR, and nung nag-create kami ng express entry, isa siya sa mga requirements. Second naman ay yung Canadian Immigration Association and consultants that are advising their clients for immigration to Canada on how to fulfill language requirements. And third, professional associations and employers requiring proof of English language proficiency of their members and employees. So, ito yung, for example, sa case ni Caleb, yung sa APEGA, yun yung professional body for engineers. So, nire-require din nila na meron kang English language proficiency test. At dahil through express entry kami, a minimum of 7 points in each category would be the CELPIP passing score sa aming application. As mentioned in our previous vlog, dito namin tinake sa Singapore yung exam namin. And meron lang isang testing center dito sa Singapore. Yun yung StudyWorks. It costs around 310 Canadian dollar dito sa Singapore. Pero meron din testing center sa Pinas. At mas mura doon dahil it costs 235 Canadian dollar lang. Yes, and ang mga testing center sa Pinas as per CELPIP website ay yung Ateneo de Manila University and Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts. August 17 kami nag-register ni Caleb, and September 23 yung earliest slot na nabook namin. And we have 5 weeks to prepare, which we think na enough yung time na yun to review and prepare for the exam. Yes. And ngayon, mag-share kami ng mga counting tips para sa pag-prepare para sa CELPIP exam. So ito ay base lamang sa aming experience at syempre sa aming availability din. In total of 5 weeks ko na lang yung mapagkakasya namin talaga na oras para sa pag-review since dalawa kami nagtatrabaho. So number 1, set a schedule to review. So, kung ikaw, mahilig kang mag-aral kapag umaga or madaling araw, maybe you can set a schedule every morning or early morning. Or kung ikaw naman ay nagtatrabaho, maaga kang umaalis ng bahay, tapos kapag gabi ka lang nakakapag-review, pwede naman din ng gabi. Basta hindi ka antukin kapag gabi. Kasi, meron mga iba sa atin, pagod na sa trabaho or pagod na sa mga ibang gawain, tapos wala nang time para mag-review pag gabi. So, choose the best time for you para mag-review. At kami, dahil working kami parehas, either gabi or early morning lang kami available to review. And weekdays, 2 to 3 times kami mag-review for 1 hour.
1 hour is really a specific time, a dedicated time para mag-review. Second is pick a place where you can concentrate. So yun, dahil nga galing kami sa office ni Caleb, naghanap kami ng nearby library sa office namin na makakapag-review kami. Why we choose library? Number 1 is dahil sa ambience nito, tahimik, and talagang may encourage ka na mag-review. Yeah, ang tagal ko nang hindi nag-library nung time na yon. Parang nung kapasok ko ng library, sobrang nakakapanibago kasi talagang makakapag-focus ka. So, sa inyo, kung meron talagang mga malapit na library, I encourage you to try. You know? There's no harm in trying. Pero, maganda yung nagla-library. Kasi iba talaga yung ambience eh. Makikita mo yung iba talagang ang tahimik na nagbabasa. So, pati ikaw, makakapag-concentrate ka Yes. talaga ng maigi. It's all about the atmosphere. Yeah. Then, pag weekend naman, sa bahay lang kami. Kasi busy na kaming maglaba, gawin yung mga gawaing bahay. Gumala, Yeah. mag-shopping, na joke. So, sa bahay lang kami, pero we make sure na tahimik yung time na yon. And syempre, yung hindi kami aantokin din naman, no? So, we drink coffee din habang nagre-review. May ano ba? May epekto. Meron naman. Yeah. And then number 3 is research or watch sample test of CELPIP. Nasa caption ng video ang mga sample test na binasa at pinanood namin. Sa reading, during the test, may time limit to read the story or statement. So you must concentrate and write down any keywords you think na importante. Bibigyan ka ng papel and pen. So, sa pakikinig mo, focus ka lang. Dapat yung mga keyword talaga yung hinihimay mo at isulat mo ng mabilisan. Sa listening, you must concentrate din. And if possible, use your imagination. What is going on sa story, write down any keywords na you think are important din. Like yung topic discussed, directions, places, numbers, or dates. Sa writing naman, make it as clear as possible. Avoid repeating words. And may mga senaryo kasi doon na, for example, manghihingi lang ng public survey, hindi na dapat maging formal yung isusulat mo. Dahil public survey lang to, hindi kailangan na may dearest, may date, na napaka-formal. May iba naman ding senaryo na kailangan mong magsulat sa mayor, sa CEO ng company, or anyone with authority. So yun naman, pag mag-write ka ng email, kailangan merong salutation like, Dear President Bongbong Marcos, yung mga ganon. Hope you are doing well. Yung may mga greetings, and then yung pinaka-message mo, what is your concern, and then syempre yung signature na best regards or sincerely. So, may mga ganong senaryo kasi, pero iba-iba. But if the scenario seems informal naman, so hindi na kailangan na talagang meron pang mga salutation or whatsoever. So, next naman ay yung speaking. So, it's important to remember na dapat connected din lahat ng sinasabi mo. Kailangan connected siya sa main topic. Alam nyo ba, we recorded ourselves nung nag-check kami ng mga sample tests, mga sample videos, tas may mga questions doon. Then, after reading the question, talagang magpa-practice kami na magsalita, i-record namin yung sarili namin sa phone. Then, after nun, papakinggan namin para makita namin saan ba kami mali, ano pa yung dapat naming ma-improve. And it really helped a lot. Yeah, saan ba tayo nagkulang? Alam niyo yung mga moment na gano'n. Joke lang. Pero yun, natatawa din ako nung pinapakinggan ko yung mga recording namin. Kasi hindi ko akalain na ako pala yung nagsasalita. Gano'n kapangit. Joke lang. Pero yun, it helped us a lot kasi na-improve namin yung speaking namin. Siyempre, na-prepare din namin yung sarili namin sa mismong exam. And then number 4, turn off or silent your mobile phones to avoid distractions. Kapag nagre-review ka, kailangan review lang talaga. Alam ko naman, sa atin ngayon, sa generation natin, ang dami ng notifications sa cellphone natin, whether it's from social media, Facebook, Instagram, or emails, o kahit na ano pa man yan, Shopee, Lazada, ting! Mga ganun, di ba? So, lagi tayong nadidistract, di ba? At hindi mo nakikita na namamalayan na nauubos na yung oras mo kakascroll,
add to cart, or kahit ano pa man yan. Basta, when you are reviewing, just review, focus. Alisin mo yung mga distractions, especially yung mobile phones natin. Make sure, turn off, silent, walang distractions. And lastly, ito yung pinaka-importante, do not forget to pray. Alam ko naman na pwede natin gawin yung lahat ng effort natin, pwede nating aralin yung kung ano man yung makakaya ng wisdom natin, ng knowledge natin, ng utak natin. Pero wag natin kakalimutan ng wisdom ng Panginoon, anong nasa itaas. Siyempre, kailangan yan guided tayo ng katalinuhan ng Diyos. Take note, merong free CELPIP General Practice Test. So, dito naman lalabas yung mga sample test din from CELPIP itself. So, yung format, yung concept ng mga test, makikita mo doon. So, mapapractice ka talaga kung ano ba yung procedure, ano ba yung mga instructions kapag nagte-take ng exam. Like, for example, sa reading nun, meron lang talagang specific na time frame to read the whole story, 'di ba? Tapos next na nun agad yung mga questions. So dapat talaga ma-practice mo na talagang mabasa, mapakinggan mo yung story para dun sa mga next questions. Then sa speaking naman and writing, so kailangan talaga yung nilalaro mo na sa isip mo yung ideas kung ano yung isusulat at sasabihin mo. So, sa mga tips namin na to, ang tanong, pumasa ba kami? Siyempre, pumasa tayo by the grace of God. At eto na nga po ang aming score. Ipapakita namin ngayon sa screen. Huwag nyo kaming tatawanan. Sana may inspire pa din kayo. Joke lang. So yun, maraming salamat po sa panonood. Ito po ang aming score. Maraming salamat po sa panonood sa vlog namin. At sa mga susunod pang vlog, sana po isuportahan nyo kami. At don't forget to subscribe, to like, to share, and to hit the notification bell button para updated kayo lagi sa vlogs namin. Yes! Bye! Bye! See ya! If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. James chapter 1 verse 5.